Isa pong magandang hapon sa bawat isa sa atin, sa mga magulang po, sa kanilang mga tahanan, mga anak, mga manggagawa, mga kapwa ko pastor, maging ang mga kaibigan, relatives po natin na nanonood ngayon, hindi lang po sa FB, kundi sa YouTube. Purihin po ang Panginoon sa ibinigay niya pong pribileyo sa bawat isa sa atin na sa araw na ito ay bukas ang kalangitan para hindi lang po tayo makarinig ng kanyang mga salita sa pamamagitan ng pagtuturo, kundi maipartake po natin, matanggap po natin ang kanyang mga salita upang pag ito'y manurture po natin, it will really fortify our faith. At ang ating pananampalataya, pag gusto mo natin itong ma-build up strongly, huwag po tayong magsawa na tayo po ay makinig ng salita ng Panginoon sapagkat naniniwala ako, ito lang po ang paraan ng Diyos para tayo ay maging matatag, hindi po matitinag sa bawat pagsubok na ating kinakaharap. Remember po, nasa season pa rin po tayo ng pandemya, nasa season pa rin po tayo ng prevailing at governing. At naniniwala po ang sitwasyon na ito ay ibinigay ng Panginoon sa atin para tayo po ay kaya po nating mapamalahaan at kaya po nating mapagtagumpayan sapagkat kasama po natin ang ating pong Panginoon. Ngayon pong hapon ay kunin ko po ang aking pasasalamat sa ating mentor na si Pastor Wilbert Butchal sa pribileyo muli na ibinigay niya sa atin para tayo po ay maging bahagi dito sa SCB Daily Livestream. At ang aking tatalakayin ngayong pong hapon ay pinamagatang The Crossover Generation. Ito pong pag-uusapan po natin ngayong hapon ay base po doon sa generation na kung saan si Joshua po ay pinangunahan niya ang generation after ang bansang Israel ay makaalis sa Ehipto at yung ating patriarkang si Moses, yung kanyang father, yung leader during that time, kasama po yung mga older generation ay nakakalungkot sapagkat hindi po sila nakatawid. When we say generation, it's not only by age, but it is the heart of the people who are willing to go and possess what God promised to them. At ito yung pinangunahan ni Joshua, ito yung generation na kung saan ay talagang masigasig, talagang malakas, talagang gustong mapuntahan, makamtan at ma-experience yung pangako ng Panginoon sa kanila during that time. At ako po ay naniniwala na isulat po ang mga bagay na ito upang hindi lang natin matutunan yung prinsipyo, kundi maranasan din natin. Kasi ang sabi po ng Biblia, the word shall become flesh. At itong word na ito na pinapanampalatayaan natin, it shall come to pass. Not on another generation, but willing ng Panginoon ay dapat maranasan din po natin sa ating pong generation. The crossover generation. Ang ating pong talata ay nandito po sa Joshua chapter 1, beginning in verse 1 to 9. Let me read po. Now it came about after the death of Moses, the servant of the Lord, that the Lord spoke to Joshua the son of Nun, Moses' servant, saying, Moses, my servant, is dead. Now therefore arise, cross this Jordan, you and all these people, to the land which I am giving to them, to the sons of Israel. Every place on which the sole of your foot treads, I have given it to you, just as I spoke to Moses. From the wilderness and this Lebanon, even as far as the great river, the river of Euphrates, all the land of the Hittites, as far as the great sea toward the setting of the sun, will be your territory. No man will be able to stand before you all the days of your life. Just as I have been with Moses, I will be with you. I will not fail you or forsake you. Be strong and courageous, for you shall give these people possession of the land which I swore to their fathers to give them. Only be strong and very courageous. Be careful to do according all the law which Moses my servant commanded you. Do not turn from it to the right or to the left, so that you may have success wherever you go. This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate on it day and night, so that you may be careful to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have success. Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not tremble or dismay, for the Lord your God is with you wherever
yugo. Purihin po ang pagkakabasa ng salita ng ating pong Panginoon. Again, ang ating pong tatalakayin ay the crossover generation. Ito pong generation na tinutukoy ko po sa inyo, this is the kind of generation that pursued God. Ito yung wala silang hangad, kundi hanapin, tupdin ang kalooban ng ating pong Panginoon. It is a generation na kung saan ay punong-puno ng privilege. Kaya nga tinawag din natin silang privileged generation. A generation who will finish the race. A generation who will fulfill what God promised to them. It is a generation na kung saan ay extraordinary. Bakit po extra? Sapagkat hindi po sila takot na i-possess yung land. Bagamat po may mga angkan, may mga pamilya po na kukunti lang naman po yon na kung saan ay nagkikreate ng doubt, nagkikreate ng fear. And yet, hindi po sila natinag, hindi po sila nanatili doon, kundi nagpatuloy po sila. Why? Because they have the mind na kung saan po ay kakaiba. Ang tawag natin sa kanila ay extraordinary generation. And this generation ay matatawag din natin history maker. Bakit po history maker? Sapagkat alam niyo po, sa panahon during that time, after the death of the older generation in the wilderness, I think mga 21 below ang talagang pinayagan ng Panginoon para po mag-cross to the Jordan River towards the promised land, Canaan. At higit sa lahat, these are generation who are transformed. Nagbabago po ang kanilang buhay at meron pong transformation na nangyayari. Kaya ngayon pong hapon, nais ko pong ibigay sa inyo ang bawat prinsipyo na kung saan, ano ba ang katangian ng mga taong ito? The crossover generation. Hindi lang katangian, kundi ano yung mga prinsipyo na kanila pong itinalaga, isinapamuhay, in-apply, in-observe para sila po ay makarating sa lupang pangako. Anong klaseng pamumuno ang meron po ang bansang Israel during that time, kung bakit po ay sa panahon ni Joshua ay sila po ay nakarating doon sa promised land at hindi katulad ng older generation na nanatili sa wilderness. At sa hapong ito, hindi lang po tayo tatanggap ng salita ng Panginoon, hindi lang tayo may enlighten, but the Lord will renew our mindset sapagkat naniniwala po ako na sa mamagitan ng ating magandang kaisipan, makalangit na kaisipan, naniniwala po ako, kayo at ako, ay kasama po tayo dito sa ating pong pinag-uusapan. We can relate ourselves, our generation to this generation. At saan ba napoporma yung ating mindset? Well, napoporma ang ating mindset sa mamagitan ng edukasyon, both natural at saka spiritual. Saan pa napoporma ang ating mindset? Sa environment. Kung ano po ang nangyayari, kalagayan ng kapaligiran, dito rin po napoporma yung ating pong mindset in even our culture and religion and experience. Mahalaga po na maintindihan po natin ito sapagkat this will influence our ability to hear God. At ito rin ang nagdedetermine ng ating pong behavior, ng ating pong attitude. May iba't iba pong mindset ang bawat isa sa atin. Ngayon pong hapon, naniniwala ako God will change these different kinds of mindset at ang mindset na dapat manatili sa atin is the kind of mindset na kung saan ay papaano magbibigay ng kaluguran sa Panginoon. Papaano mabuhay, papaano ba dadalhin sa kapanahunan natin, maranasan natin yung pong salita ng Diyos na ipinangako sa atin ng Panginoon. Iba't ibang mindset, no? Suspicious mindset. Ito rin po ay naranasan ng bansang Israel. Poverty mindset, confused mindset, fearful mindset, rebellious mindset, at higit sa lahat, angry mindset. Parang pamilyar na pamilyar po tayo. No, kaya nga po ang sabi ni Pablo sa 2 Corinthians chapter 6, verse 11 to 14, let me read. Our mouth has spoken freely to you, you Christians, you Corinthians. Our heart is open wide. You are not restrained by us, but you are restrained in your own affection. Now, in the same way,
in exchange, I am speaking as to children. Open wide your hearts to us. Ganyan po ang gagawin po ng Panginoon sa atin ngayong buong hapon. We have the willingness to open our heart. Okay? Do not be mismatched with unbelievers, for what do righteousness and lawlessness share together, or what does light have in common with darkness? In Colossians chapter 3, verse 1 to 4. Therefore, if you have been raised with Christ, keep seeking the things that are above, where Christ is seated at the right hand of God. Set your minds on the things that are above, not on the things that are on earth, for you have died, and your life is hidden with Christ in God. When Christ, who is our life, is revealed, then you also will be revealed with Him in glory. So ngayon pong hapon, we have to set our minds, okay, above. Ano po ibig sabihin niyan? Learn to exercise our mind habang tayo po ay nakakarinig ng salita ng Panginoon. Another thing is what? Magkaroon po na ng interest, no, sa salita ng Panginoon. Pakinggan po natin yung pong sinasabi ng Panginoon. Behind the message, maririnig po natin yung tinig ng ating pong Panginoon. The crossover generation. To become part of this crossover generation, ano po yung mga biblical principle na dapat natin pong i-observe sa pamuhay, i-apply para po masabi po natin na maging bahagi tayo dito sa crossover generation, na kung saan ay hindi lang maabot, marating po yung pangako ng Panginoon, yung pong ibinigay niyang mga promises sa atin, kundi maranasan po natin sa ating pong kapanahunan. Base po sa aking binasa sa Joshua chapter 1, beginning in verse 1 to 9, let us extract some principles to observe, to become part of this crossover generation, not only to arrive to our destiny, but to experience the goodness, the promises of God, not tomorrow, not to the next generation, but in our generation. First principle is this: we must learn to observe the principle of connection. Your connection will determine your supply. Yan po ang madalas na sinasabi ng ating mentor na si Pastor Wilbert Butcher. Ang generation po ni Joshua, natutunan po nilang i-observe, especially Joshua, na naging successor po. Siya po ang sumunod na naging leader ng bansang Israel after po na namatay si Moses. Basahin po natin dito sa Joshua chapter 1, beginning in verse 1 and 2. Let me read. Now it came about after the death of Moses, the servant of the Lord, that the Lord spoke to Joshua, the son of Nun, Moses' servant, saying, Moses, my servant, is dead. Now therefore arise, cross this Jordan, you and all these people, to the land which I am giving to them, to the sons of Israel. One of the principles that Joshua and this generation observed is the principle of connection. Now, under this first principle of connection, they are part of this generation because they are connected to the legacy of the Father. If you want to become part of this crossover generation, if you want to observe this principle of connection, we must learn to connect ourselves to the legacy of our Father. This is the legacy of our leader. Okay? Pag sinabi pong Father, hindi lang po siya overseer ng ating kaluluwa, kundi siya po yung leader ng ating pong buhay. Katulad po ni Joshua at ang bansang Israel. Sila po ay connected kay Moses. Kaya lang, dumating yung sandali na si Moses po ay talagang nanghina at dumating na po yung sandali na siya po ay kinuha na ng ating pong Panginoon. Kaya ang sabi po rito ng Panginoon kay Joshua, the Lord spoke to Joshua, son of Nun, Moses' servant, my servant is dead. Patay na si Moses, kaya ikaw ay tumayo, okay? Ready to cross this Jordan together with the people to the land which I'm giving to them, to the sons of Israel. Kaya po ang bansang Israel ay nakarating sa promised land
Dahil po, meron po silang isinapamuhay na prinsipyo. At anong klaseng prinsipyo ito? The power of connection. Saan po sila nakakonect? Doon po sa legacy na dala-dala ni Moses. And the first person na nag-demonstrate ng connection, walang iba kundi si Joshua. Ang sabi ng Bible, Joshua is the servant of Moses. That is why, kung ang church po ay meron pong pangako ang Panginoon, and I do believe every churches ay meron pong ibinigay na destiny. At naniniwala po ako na ang simbahan na yan, bilang isang pamilya, okay, ay pinapangunahan ng tatay. And the set man or the father of the house, walang iba kundi ang pastor. Kasama po yung mga core of leaders, together with every members of the family who represented. At sila po ay maglalakbay kasama ang kanilang pastor patungo doon po sa destiny na ibinigay ng Panginoon. And that church should become a well-ordered house. At kung pag sinabi natin well-ordered house, dapat po ay alam sa loob ng iglesia kung sino po yung leader. Sapagkat mahirap pong makarating sa isang paglalakbay, sa isang pupuntahan ng isang pamilya kung lahat po sila ay talagang tagapanguna. Dapat po ay sa isang tahanan, meron lang po talagang tagapanguna. Ang tawag po natin sa kanya ay leader at ang lahat po ay follower. So, maliwanag po ba? Now, the relationship of Joshua to Moses is very vital sapagkat yung transfer ng legacy, okay, na kung saan ay matatanggap niya kay Moses, it provides life, it provides ministry, it provides assignment to finish the race. The transfer of legacy talks about generational links. Ang tawag po natin dyan ay continuity. Yung edukasyon, yung resources comes from heaven, acquire from the things above, they have the access in the truth from above, they learn from men who has the spirit from above, the power to make wealth comes from above that causes them to be a blessing. Mahalaga po yung pong legacy na dala-dala ng tatay. Okay? Basahin ko po sa inyo. To go further, Ephesians chapter 3, verse 1 to 2. For this reason, I, Paul, the prisoner of Christ Jesus, for the sake of you Gentiles, if indeed you have heard of the stewardship of God's grace, which was given to me for you. Sa makatuwid po, sa panahon ni Moses, sa panahon ng generation na yan, Moses is their father, Moses is their leader na tinawag ng Panginoon para pangunahan ang bansang Israel. Ano po ang disenyo ng Panginoon? Yung grasya na kailangan ng bansang Israel, yung grasya na kailangan ni Joshua na the next generational leader, okay, ay idiniposito ng Panginoon kay Moses. And the only way Joshua to partake that legacy, he must be connected to Moses. He must be connected to his father. Kasi yung maganda, yung matibay na connection at healthy connection niya kay Moses, na kung saan natatay niya at leader niya, yun ang magdedetermine ng transfer ng legacy. Sapagkat kanino ba iiwan yung legacy? Eh siyempre, doon po sa isang tao na sumusunod sa kanyang leader. Kanino ba iiwan yung legacy na dala-dala ng pastor, which is the father of the house? Eh walang iba kundi yung son na nagbibehave, na connected, at hindi lang connected, kundi merong maganda na relasyon sa kanya. In Deuteronomy 34 verse 9, ito po yung mamamatay na po si Moses, no? Now Joshua the son of Nun was filled with the spirit of wisdom. Why? Because Moses had laid his hands on him, and the sons of Israel listened to him and did as the Lord had commanded Moses. Papaano nangyari na yung wisdom na meron po si Moses, and that is part of the legacy,
ay napartake po ni Joshua. Yun ba ang dahilan nung ipatong ni Moses ang kanyang kamay kay Joshua? No. Kasi po, prior to that scenario, alam naman po natin na very close in proximity yung relationship niya kay Moses. At ito ang madalas nating naririnig, no, sa ating pong mentor, without relationship, mahirap pong ma-impart at ma-partake. Mahirap i-partake yung pong espiritu, yung grasya, o anumang meron. Yung leader, yung pastor, o yung tatay na sinusundan natin. Because impartation only takes place in the context of relationship. Pag maganda, maayos, healthy, iisa lang ang ino-observe na common principle doon sa relationship ng leader at ng kanyang tatay, ay tiyak, every time na ang tatay po ay magsasalita, every time na ang tatay po ay magtuturo, every time na ang tatay ay magdideclare, at higit sa lahat, every time the father will extend his hands toward that person, just like Joshua, yun po ang ginawa ni Moses, there will be impartation. At isa sa tinanggap ni Joshua kay Moses is wisdom. Joshua need that wisdom. Why? Para po maging accurate siya in interpreting and executing kung ano man po ang salita ng Diyos na ibibigay niya sa bansang Israel. At hindi lang yan, no? Joshua need wisdom so that when he will apply the Word of God na kanyang tinanggap, it requires the spirit of wisdom. Ang sabi po ni Dr. Jonathan David, let me read, without somebody imparting to us the wisdom of leadership, most of the time, we will operate in trial and error. As a result, we suffer the trials of our error. And this is the reason why noong tayo po ay hindi pa ho nagmamature at patuloy na tinuturuan ng ating Panginoon. Ang sabi po ng aking binasang statement na galing po kay Dr. Jonathan David, without somebody, and that someone should be higher in stature, mas malawak na karanasan. Kung ikaw ay miyembro sa loob ng iglesia, that someone na binabanggit dito ay iyong pastor, ay leader ng iyong buhay. Kung ikaw naman po ay pastor katulad ko, yung someone na binabanggit dito, ito yung carrier ng ating grace. Ito yung tinatawag din nating leader ng ating buhay. Nagpapastor ng ating buhay. Hindi ko po makalimutan yung madalas na sabihin ng ating mentor. Kung tayo na mga pastor, nire-require po natin na umupo, makinig ang ating mga miyembro, at tayo po ang nagtuturo, nagtatama, nagdidisiplina, gumagabay sa kanila. Tayo po sa level nating mga pastor, sino naman po ang nagpapastor sa atin? Sino naman po ang ating pinapakinggan? Sino ang nagtatama sa ating mga kamalian? Sino ang nagbibigay ng gabay sa atin? Kaya let me read again. Madalas po nagiging trial at error ang ating ministry because there is no someone who are imparting to us the wisdom of leadership, and most of the time we will operate in trial and error. As a result, we will suffer the trials and the errors that we made. Another wisdom of Dr. Jonathan David. Wisdom is the signature anointing of God, appointed leadership. So yung pong karunungan na dapat kailangan natin sa buhay, sa ministry, and even leading the people of God to experience heaven here on earth. Mahalaga po yung wisdom. At saan po galing yung wisdom? Hindi po ito nakukuha sa pagbabasa ng libro. It is an impartation. At pag sinabing impartation, ay ito po ay nakukuha sa buhay na tao, sa relationship, in the context of relationship. Kaya kung wala pong magandang relationship, wala pong impartation. Kaya pala, may mga tao, lalo sa context ng church,
may mga tao sa loob ng iglesia na kung saan ay matagal nang mananampalataya, subalit hindi mo makitaan ng karunungan sa kanilang buhay, hindi mo makitaan ng maturity. Simply because they are not connected to the God-given leader ng kanilang buhay. They are not connected to their pastor, to their leader. Ganun din po sa level nating mga pastor na tinawag ng Panginoon. Matagal na tayo nagpapastor, subalit hindi natin maranasan yung breakthrough, yung breaking forth sa bawat aspeto ng ating buhay. Simply because nobody imparting to us the wisdom of leadership. Ito naman po ang sabi ng ating mentor. The wisdom of leadership will protect us from so many problems that may arise in our pastoral responsibility. Kaya nga po, mahalaga po talaga that we are connected to the carrier of our grace. If you are a member, your connection should be strong to your pastor. Hindi lang strong, kundi nurture that relationship. At sa relationship na yan, iisa lang ang ino-observe nating prinsipyo. Okay, pag tayo naman po ay pastor, dapat strong ang ating connection doon sa carrier ng ating grace, which is your mentor or your spiritual father. What will protect us from so many problems that may arise in our pastoral responsibility? Simple lang. Ang sabi ng aking mentor, it is the wisdom of leadership that will protect us from so many problems that may arise in our pastoral responsibility. So, connect strong. Don't detach. Do not disconnect yourself, but connect stronger. Bakit po pinili sa dami-dami ng generation, sa dami-dami ng tao during that time? Marami naman pong mga elders of Israel, marami naman mga leader during that time. But how come mas pinili ni Moses si Joshua na doon niya i-impart kung ano ang meron siyang legacy? Pwede naman si Caleb. Out of so many, dalawa lang talaga ang pagpipilian ni Moses, Joshua and Caleb. At doon sa dalawa, bakit po si Joshua, hindi po si Caleb? Moses chooses Joshua to become the next leader of Israel. Why? Because of his proven testimony of submission, faithfulness, loyalty, sacrifice, upgrading, and having a different spirit among the rest. Uulitin ko po, pinili po, inimpart ni Moses yung legacy na meron siya kay Joshua simply because of his proven testimony. Meron pong napatunayan si Joshua. At ito ay nakita, saksi si Moses na kanyang tatay, na kanyang leader, na kung saan ay nakita niya yung submission, faithfulness, loyalty, sacrifice, upgrading, and having a different spirit among the rest. Kung ikaw po ay isa sa mga core of leaders ng iyong pastor sa iglesia, okay, dapat po ito yung dapat makita sa atin ng ating pastor. Ano yun? Submission. Pag ikaw ay nagpapasakop, wala kang pinipiling, hindi ka namimili kung kailan. You have to demonstrate, okay, the heart to submit. Ano pa? Katapatan, faithfulness, ay yung sense of loyalty. Okay, alam nyo, sa panahon ng pandemyang ito, lumabas yung iba't ibang katangian ng mga leaders. Alam nyo yung word na loyalty. Meron po akong nabasang statement na sabi doon, yung totoong tao daw, totoong kaibigan or totoong kaalyansa, hinalintulad daw sila sa isang shadow na kung saan ay sumusunod lang sa'yo pag sumisikat ang araw. Pero pag madilim na ang paligid, sila ay nawawala, ay hindi mo na makita. Fake alliance, fake partners, fake true friends is like a shadow who will follow you in the sun.
But whenever there is dark, they will lead you. Nasaan kaya yung loyalty? Naalala ko po si Jonathan. Ipinakita po ni Jonathan kay David ang kanyang sense of loyalty sa panahon ng panganib. Hindi sa panahon na kung saan ay maganda lang ang nangyayari sa kanilang dalawa. So, paanong paraan? Noong pong pinagtangkaan ni Saul na kanyang tatay, si David, ito'y narinig ni Jonathan. Okay? At ang sabi ni Jonathan kay David na kanyang kaibigan, may balak na pagtatangka ang aking tatay para ikaw ay patayin. Okay? Huwag ka munang mamasyal-masyal, huwag ka munang pupunta sa mga lugar na ito sapagkat ikaw ay kanyang papatayin. At hindi niya lang doon ipinakita ang kanyang sense of loyalty. Kinausap niya ang kanyang tatay. He persuade his father. Bakit ba kayo galit kay David? Hindi niyo po ba alam na bahagi po siya kung bakit po lumaya ang bansang Israel sa kamay ng Pilisteo? At alam niyo rin po na dahil kay David ay napatay niya si Goliath. So ipinagtanggol niya ang kanyang kaibigan na si David doon sa taong nagtatangka ng kanyang buhay. Remember, yung taong papatay sa kanyang kaibigan, walang iba kundi ang tatay niya, malapit sa kanya. Subalit, hindi nanaig yung pong kasabihang blood is, blood is thicker than water. Okay? Kundi mas nanaig pa rin po yung kanilang covenant relationship. Tinalakay po ni Pastor Wilbert ito nung nagturo po siya. No? Sabi niya, pag may covenant relationship, pag ikaw ay member ng isang iglesia, meron kang covenant relationship sa iyong pastor, sa iyong leader, walang iwanan, walang laglagan. Ang tawag po dyan ay loyalty. Ano pa? Sacrifice. Upgrading. Ano po yung makikitaan yung upgrading ni Joshua? Nandun po siya sa tent of meeting. Isang paraan ng Diyos para i-upgrade si Moses at ang kanyang mga leaders, mga elders, doon to sa tent of meeting. And having a different spirit among the rest. Question. Katulad ba tayo ni Joshua? Na kung saan ay may pinapatunayan katulad ng ganitong katangian. Kung katulad po natin siya, just hold on, wag po tayong magmamadali. Hintayin po natin yung tamang panahon sapagkat in His time, He makes all things beautiful. Kailan yun po yung panahon na kung saan ay naging leader po si Joshua sa bansang Israel? Panahon po na kung saan ay namatay si Moses. Yan po ang tamang panahon para sa mga next succeeding leader in the church. Hintayin po natin. Kaya kung kayo po ay associate pastor, assistant pastor, o next in line na susunod sa inyong pastor, hindi lang sa panahon na mamamatay, kundi sa panahon na ipapasa na sa inyo ng senior pastor yung baton sa assistant pastor. Ipasa. Hindi po kukunin, hindi pagtatangkain na agawin. Amen? Now, kanina binabanggit po natin, ano po yung unang prinsipyo na inobserve ng bansang Israel, ni Joshua, para sila yung klase ng generation na mag-cross over to possess the land. They observe the principle of connection. And when they connect because of the legacy of their father. Now, ano po ba ang ibig sabihin ng legacy? Legacy means it is a spiritual dimension that a father carries. So, hindi po ito nabibili, kundi this is a spiritual dimension. It is an awareness and consciousness. These are the things in the spirit that the Father carries. The spirit that we carry to become part of our life. So legacy means the spirit of the Father, the heart of the Father, which is the affection. Okay? His feelings to be part of our experience. Tinalaki ko kanina sa inyo, wisdom that will protect us from the trap of the enemy. The pattern that we are going to build in our lives. Hindi lang po yan, no? Ano pa? Yung insight, yung understanding, yung foresight.
Okay? Ito yung legacy na dala-dala ng ating pong tatay, na dala-dala ng ating spiritual leader. Let me read this statement. Succession can only take place by securing, connecting, and confirming by covenant and not by competing. Uulitin ko po. Ang totoong succession, ang totoong pagpapalit ng leader, whether leader po sa iglesia, leader sa denomination, o anumang aspeto, pagdating po sa spiritual na dynamics, ang sabi rito, succession can only takes place by securing, connecting, and confirming by covenant and not by competing. So, kung hindi po tayo nakikipagkompetensya sa ating pastor, sa ating leader, sa ating tatay, and we are securing our position by demonstrating, proving to our Father and our spiritual leader our submission, faithfulness, loyalty, sacrifice, upgrading, and different spirit, what will happen? That will impart to us. Ang succession ang makikita po natin. That is why having a father is non-negotiable. Yung pagkakaroon po ng tatay, ng taong mag-oversee ng ating buhay, hindi po talaga yan pwedeng mawala sa atin. Kasi nga po, pag wala ka pong kinikilalang tao na mag-oversee, magsasalita, mag-i-impart ng grasya na kailangan mo, wala tayong pinagkaiba sa Corinthian Church. Napakaraming mentors ang Corinthian Church, napakaraming speaker, nagtuturo sa kanila, at napakinabangan po nila ito. At itong naging dahilan kung bakit ang church na ito ay talaga namang lahat ng gifts ng banal na espiritu ay nagmanifest po sa church na iyan. Kaya lang, kapos eh. Bakit po kapos? Kasi nung malaman ni Pablo at makita ni Pablo yung pamumuhay ng mga taga-Corinto. At ito ang sabi niya, no? Napakarami ninyong mentors, napakarami ninyong shooters. Kaya lang, I have begotten you through the gospel. I am your father. At hindi nila matanggap na si Pablo ang kanilang tatay. Gaano ba kahalaga yung tatay? Gaano ba kahalaga ang isang taong carrier ng ating grace? Hindi lang sila nagtuturo sa atin. Hindi lang sila nagko-correct sa atin. Kundi sila rin ay nagdidisiplina sa atin. Bakit tayo dinidisiplina? Hindi dahil masama tayong tao. Dinidisiplina tayo sapagkat mahal nila tayo. And these are the works of the Father, circumcising the heart of the Son. At ito yung isa sa pinaka mahirap, yung i-circumcise mo yung anak mo. At ikaw naman, bilang anak, ay dadaan ka sa process of circumcision. Mahirap, pero posible. And every time there is what we call circumcision of the flesh, of the heart, andun naman yung grasya, laging available. At pag ang grasya ay laging available, we have the power, we have the ability to do what God wants us to do. At pag nangyari yan, we will become a better person. Kaya nga si Jesus is the perfect example of a person who operate under the authority which his Father gave to him. Every time he ministered to the people, hindi niya sinasabi ang isang bagay na hindi niya ito naririnig sa kanya. Hindi niya ginagawa ang isang bagay na hindi niya nakikita sa kanya. That is the kind of pattern na dapat na may apply natin not only in the ministry but also in life. How strong is your connection? Or how strong connection takes place? Paano ba nangyayari na mapalakas yung connection natin sa ating father, sa ating leader? By having a strong and healthy relationship that will make our connection become strong.
In the Bible, meron po mga biblical example of connection to their father. Our patriarch Abraham and Isaac. Ano po ang napartake? Ano ang na-impart? Inheritance, covenant, and promise. How about Elijah and Elisha? Ano yung na-impart ni Elijah? Ano naman yung na-partake ni Elisha? Double portion of the Spirit. Ministry, tawag dyan ay mantle, and the God of Elijah. How about David and Solomon? It is the heart of David ang napartake ni Solomon. Ano ang napartake niya? To build the temple. Yan ang pangarap ng Ama. I-build ang temple, at nung mamatay si David, yun ang unang-unang ginawa po ni Solomon. Itayo yung pangarap ng kanyang ama. Another is the throne, speaks about authority and the legacy. Because of his connection to his father David, he partake one of the legacy of his father, and that is wisdom. How about our Father who is in heaven and Jesus Christ? He represents the Father, he represents the kingdom, and he represents rulership, dominion in every domain. So, balikan po natin. Kanina, nabanggit ko sa inyo, bakit si Joshua? Sapagkat ipinakita ni Joshua yung sacrifice, yung loyalty, upgrading, submission, faithfulness, at different spirit. Who is Joshua in the life of Moses? Si Joshua followed Moses since his youth. Mula pagkabata, kasama na po ni Moses si Joshua. So, kilalang-kilala ni Moses si Joshua. At si Joshua, kilalang-kilala niya si Moses. Kaya ito po yung maganda sa tandem ng father and son relationship. That every time na ikaw ay magbibigay ng work, may pinag kang ipagkakatiwala ang isang bagay, okay? Hindi lang dahil responsable yung tao, kundi kilalang-kilala mo. Hindi ka dapat niyan ilalaglag. So this is the reason why Joshua imparted or partake the spirit of or wisdom and legacy. Because Joshua followed after Moses since youth. As Moses' assistant, sa ibang translation po ay servant. Joshua also experienced of being in close proximity to the Lord. Hindi lang siya malapit kay Moses, but every time Moses, nakikipag-usap ang Diyos kay Moses. After that, papasok yan sa tent. Okay? Doon po sa tabernacle at doon sa tent of meeting, at yung mga natitirang hamog ng presensya ng Panginoon ay talagang nasasambot niya. Kung ano yung nararanasan ni Moses, yun din ang nararanasan ni Joshua. After Moses would finish meeting with God, Joshua would remain the tent. Si Joshua rin po is one among the 12 spies na isinugo doon sa land of Canaan. At nung bumalik, nagbigay ng positive report katulad ni Caleb. Samantalang yung 10, ang ibinigay na report ay bad report. Pero itong dalawang ito, kasama si Joshua at saka si Caleb, hindi binigyan ng takot at pangamba ang bansang Israel, kundi ang nireport nila ay maganda. Who is Joshua? Joshua is also a warrior for God. Naalala niyo po yung unang giyera, okay? Amalekites. Nandoon sa battlefield sila Joshua, pero si Moses nandun lang sa may taas. Nagpe-pray po siya. So every time na nakataas ang kamay ni Moses, nananalo at nagtatagumpay ang bansang Israel sa pangunguna ni Joshua. Under Joshua's leadership, the mighty fortress of Jericho was reduced to rubble. The conquest of the land, battle in Jericho. Okay?
Ganun po katindi yung karanasan. Ganun po yung qualities na meron po si Joshua. And that is the reason why he was the next leader ng Israel. Kaya mahirap po talagang maglagay ng leader sa isang posisyon kung yung taong ilalagay po natin ay wala pong napatunayang magandang testimony sa atin bilang mga pastor. So, huwag po tayo maglalagay ng bago, katulad ng sinasabi ng Bible, at hubugin muna natin. Ang pinakamagandang paghuhubog dyan yung character, yung heart. Secondary na lang po yung skills at yung abilities. Now, sinabi ko po sa inyo, legacy was the purpose of their connection. Paano naabot, narating ni Joshua as a leader yung pong legacy na yun? Kasi ang sabi po rito, let me read. Verse 1, it came about after the death of Moses, the servant of the Lord, that the Lord spoke to Joshua the son of Nun, Moses' servant, saying, because personal ni Moses na train, nahubog si Joshua. At saan siya nahubog at na-train? Hindi sa labas, kundi sa loob ng kanyang nasasakupan. That is why he was raised by Moses to belong to the house, belong to the leadership of Moses. Ang paghuhubog po ng leader para maging katuwang and one day ay maging successor, hindi po yan hinuhubog sa labas, kundi personally hinuhubog po yan ng tatay, kung siya'y anak, ng pastor, kung ito naman ay leader. What is the significance in raising a leader to belong? Para magkaroon ng same purpose and same destiny. Kung meron mang pangarap ang tatay, yun din ang pangarap ng anak at ng leader. To do greater exploits. Yan po ang dahilan kung bakit siya ni-raise. He was raised by Moses to belong so that they will have the same purpose and the same destiny. Ano pa? To do greater exploits. To fulfill the vision together. To be part each other. To be under authority. And to pursue what the Father wants. Kaya pong nangyari kay Joshua. Kaya nga hindi nagkamaling maipasa ni Moses bago siya mamatay yung baton kay Joshua. Sapagkat sa panahong sila'y magkasama, batang-bata pa sila, hindi kung kailan tumanda ay saka mo huhubugin ang iyong mga leader. No. Ngayon pa lang, hanggat bata pa, hanggang sa pagtanda, simulan na po nating i-train, i-disciple, to belong. Hindi yung to belong to others. Mapupunanin nyo, alala nyo, pinagtangkahan ni Saul, si David. Kasi si David ay, he was belong to his father, Jesse. E nung nakita ni Saul na mahusay na manggagawa, napapakinabangan, napakalaki ng benepisyo na napapakinabangan niya ng malaki, yung the way David excel doon sa giftings na ibinigay ng Lord sa kanya. Hindi niya na pinauwi. Diba? Kaya nga ang paghuhubog, personal na pastor, leader, ang dapat humubog sa kanya, to belong means under disposal. Na kung saan, kung may ipapagawa yung tatay, uutusan niya ng anak, at bakit madaling sundin ng anak? Sapagkat hinubog siya para magkaroon sila ng same purpose, magkaroon ng destiny, to do greater exploits, fulfill vision together, depart each other, under authority, hindi nagre-rebelde, and to pursue what the Father wants. Those who wants to be part of the house should understand that they cannot run their own lives anymore because they are under authority.
sa lahat po ng mga member ng iglesia. Kung kayo po ay kabilang na sa isang church, sa isang household of faith, hindi na po kayo ang dapat magpatakbo ng inyong pong buhay. Kundi ang nagpapatakbo, ang Diyos po mismo ang nagpapatakbo. At sino po ang kasangkapan ginagamit ng Panginoon para patakbuhin po tayo ng Diyos? Gabayan tayo ng Panginoon. Walang iba kundi yung carrier ng grace. And that is your pastor, the father of the house. Why? Because you are under authority. And when we are under authority, hindi po tayo ang nasusunod, kundi yung taong nangunguna sa buhay po natin. Yung overseer ng ating kaluluwa. Sila po ang dapat na masusunod. At the end of the day, anuman pong debate at argument meron po ang ating isipan. Ganyan po dinisenyo ng Diyos ang isang pamilya. May tagapanguna at merong tagasunod. Kung may nangunguna sa buhay mo, wala kang choice kundi sumunod. At sa tuwing ikaw ay susunod, nahihirapan ka. Yan ang maganda because Jesus Himself learned obedience through the things He suffered. You are suffering because you obey will po ng Lord yan. Just a matter of time. Sa simula, nahihirapan ka, but at the end, it will be a glorious day. It is a glorious life. Amen? And pangalawa po na principle under this partaking the legacy, he was raised by Moses not only to belong, but to be set apart from others. At ito ang sabi niya, thus the Lord used to speak to Moses face to face, just as man speaks to his friend. When Moses returned to the camp, his servant Joshua, the son of Nun, a young man, would not depart from the tent. He was set apart from others to experience the presence of God, to hear the voice of God, and to receive the impartation of the Spirit. And what happened to Joshua? He became an extraordinary leader. Bakit extra? Dami-dami ng leader ng bansang Israel. Si Joshua ang nagpatino sa lahat ng mga murmurers at grumblers. At kung hindi mapatino, doon po sa baba ng chapter 1 ng Joshua, ano ang sabi ng mga officers of the land kay Joshua? Sabihin mo lang, Joshua, yung hindi susunod sa iyo, kami ang papatay. Papaano nangyari na yung full support ng mga officials of the land ay 100% kay Joshua? Kasi si Joshua, trinain niya na maging trainable materials yung mga officers of the land. Isinasama niya rin sa upgrading. Parehas din sila mag-isip. Parehas sila ng diskarte. Parehas ng values. Ganun po ang pattern. Kaya nga po, meron pong teaching si Pastor Wilbert, yung tent of meeting. The easiest way para yung ating mga leaders ay talagang iisa yung ating espiritu, pati yung burden ay hindi lang tayo yung bumibit-bit ng burden, kundi kasama ang mga leaders. Let us bring them to the tent of meeting. Ano ba itong tent of meeting? Ito yung lugar na kung saan dito madalas nakikipag-usap yung pastor mo. Madalas na nakakarinig yung pastor mo ng tinig ng Diyos. Hindi lang siya natututo, hindi lang niya narinig yung tinig ng Diyos, kundi dito na fine-tune yung frequency ng pastor. Na-upgrade yung kanyang espiritu. It is a place wherein your pastor is constantly receiving spiritual nourishment. Nabibuild siya. At kung ikaw ay madalas na isama ng pastor mo sa mga lugar na kung saan ay nakikinig, dumadalo ng seminar at pagtitipon, katulad ni Moses, dinala niya yung elders, 70 elders sa tent of meeting, at habang kinakausap ng Panginoon si Moses, narinig ng mga elders. At yung espiritu na nilalagay ng Diyos kay Moses, inililipat niya sa mga elders. At ang purpose, so that Moses will not carry the burden alone, but
these elders, they will carry also the burden. Kaya po ang ministry ay hindi burdensome. Isa sa requirement ng paglilingkod sa Panginoon ay serve the Lord with gladness. At salamat sa Panginoon sapagkat napakaraming testimony because of their connection to the carrier of their grace. Isa rin po ang lingkod ninyo na hindi lang naka-experience ng one-time experience, but it's a day-to-day experience. Yun pala yung pinakasimpleng paraan ng Diyos para ang ating paglilingkod ay talagang punong-puno ng kagalakan. We have to connect sa ating career of our lives. Ngayon pong hapon, you want to become part of this crossover generation. They live and they observe the principle of connection. At itong connection na ito ay meron po talagang patutunguhan. Wala nang ibang agenda, walang personal agenda kundi God's agenda. At ito ay isinapamuhay, isinalarawan sa atin ng Panginoon sa buhay ni Joshua at ni Moses at ni Joshua, yung kanilang relationship. Yun ang nagbigay sa atin ng pattern. And this is the reason why Joshua partake that legacy. And to be part of this crossover generation, we need to connect to our source, carrier of our grace. Kung ikaw ay member, yung grasya na kailangan mo, yung legacy na kailangan mo, diniposito ng Diyos sa pastor mo, sa tatay mo. At kung ikaw po at ako ay pastor, we need someone who will impart this legacy. The carrier of our grace. At kung natagpuan po natin, please, let us connect stronger. And let us build and nurture that relationship and observe a common principle. What will happen? You will experience, I will experience, continually, walang putol, yung breakthroughs, breaking forth in every aspect of our life. Receive the grace as you continue to connect to your pastor. Receive the grace as you continue to connect to the carrier of your grace. And in this season, this is the season that God has given to us para po hindi mag-disconnect, mag-detach, kundi magpatuloy kasama po ang carrier ng ating grace. Hindi lang gawin ang assignment, kundi together matapos po ang assignment at ma-fulfill natin ang mandate at marating natin yung destiny na inilaan ng Diyos para sa bawat isa sa atin. Magandang gabi, magandang hapon sa bawat isa at purihin ang Panginoon sapagkat yamang tayo ay pinalakas, pinatibay, pinatatag, tayo po ay magpasalamat sa ating pong Panginoon. Lord, maraming salamat sa gabing ito na kami po ay patuloy na ina-adjust mo, ina-align mo sapagkat naniniwala po kami na napakarami pang bagay na nais mong i-deal sa amin pong buhay. And Lord, thank you for this season because this is the season wherein your people, your sons and daughters will prevail, will govern because of the grace that is available, Panginoon. And this grace ay idiniposito mo sa isang tao na pinili mo, itinalaga mo para sa buhay namin, para maranasan namin yung buhay na ganap at kasiyasiyan. At pag ito'y natagpuan namin, Lord, wag mong hayaan na i-devalue namin, wag mong hayaan na ma-dishonor namin ang tao ito. Kundi hindi mawala yung gratefulness, yung gratitude, at thankfulness namin sapagkat kung hindi po sa taong ito, hindi po namin mararanasan ang breakthroughs at breaking forth sa lahat ng aspeto ng amin. Pagpalain niyong bawat isa. Salamat sa bukas na kalangitan sa gabing ito. Purihin at dakilain ka sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo. Amen and amen. Again, God bless everyone and stay safe. Were you blessed with the message today? If so, please like, subscribe, and hit the bell button below for updates. Thank you for watching and see you next streaming.